Nina, nabasa ako ka guys on the way here. Ganun ako kaya naglakad-lakad ka guys. Oh, sabi ko, bilisan ko na lang. Sabi ko, Lord, please. Tingnan nyo yung apple ko. Ito, ang dami oh. Tingnan nyo oh. Believe it or not, may inaway akong German. Hi guys, welcome back to another vlog. Yes, me, Oliver Gamiker. Hi guys, for today's video ay pupunta po tayo sa city, Andy, kasi mamalengke ulit po tayo. And Andy, karating ko lang din po dito sa bahay kasama si Andy and nilakad ko siya. So ngayon po, magpunta tayo sa city kasi mamalengke at saka paulan po dito ba. So pukunin ko na tong susi na to kasi pupunta po tayo sa post. Tingnan natin yung mga post doon. Baka may makalagay doon. Hindi na po ako mag-bike kasi I know. Oras ngayon ay alas 2. Pagka alas 3 kasi ay mag-uulan po kasi nakita ko sa weather forecast. So hindi na ako mag-bike. Nagdala lang ako ng payong. At saka, yes, mamalingki ako kasi ang dami po nating kakainin bigas. Kakainin bigas. Dami pa natin bibilhin kasi po. Diba sabi ko sa inyo, full kami sa hotel. Tapos naubos na yung pagkain, mga cheese, yung pagkain para sa mga guests, or ano pa dyan. So, kailangan ko mamalingki kasi ngayon, may check-in ako, tsaka full din. So, hintayin ko sila. But, while waiting ko sa kanila, maghintay sa akin kung dito na sila. Kasi po, mamalingki. Kailangan ko mamalingki talaga ngayon na. So, ngayon na tayo. Nakita po natin yan nasa likod. Mga, ano po yan, mga post po ng aking mga parents. So, hindi ko siya i-open. Kasi, ano man nila yan, mga in-order nila. So, dami lang in-order nila. Hindi lang yan guys, ang dami pa doon sa kabila. Ano mga in-order nila. So, ang dami lang in-order, diba? So, makasana. Wala lang talaga sa dito sa mga parents ko. So, Andy, you gonna wait for me. So, you gonna stay here. It's because I'm going to Baguio. Parang mag-Baguio. So, mag-vlog po tayo on the way. So, ang ano po ngayon dito guys, super lamig. Umuulan. Saka mahangin, super lakas ng hangin guys. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na lang po ako magdala ng bicycle kasi baka mapalid po tayo. Kasi sabi na parents ko, super payat ko na daw. Yung timbang ko kasi 16 na lang. So sabi nila baka madala daw ako sa hangin kung mag-bicycle ako. So hindi ako mag-bicycle, baka madala nga ako sa hangin. Diba? So Andy, just wait and relax. So, sarado ko lang tong bahay namin kasi baka for purpose. Well, pupunta tayo sa labas pala. Tapon ko pala yung basura. Tapos bukas, kukunin pa ng basura bukas yung color brown naman, brown container. So ilagay ko pa mamaya na pagdating kasi bukas pa naman yung kukunin. So we have so much time. So basura, tapon natin. Okay, taligsik na dyan ka guys. Ay. Ano na siya? Maambon. So ito yung ano car ng guest ko namin. Ang Rivi kasi dito sa amin malapit ang sa amin. Tsaka yung Lidl medyo malayo pero punta sa Lidl kasi ako pupunta kasi yung post kasi yung Westmark kung saan yung post yung iba PO box ba yung ganun ay nasa malapit sa Lidl so I have no choice. Yeah, so kailangan pumunta sa Lidl. Doon tayo. Sana may makita tayo mga friend natin, no? Doon. Like, namalengke ba? Baka makita si Merko. Sila Harvey, kaya Howie, baka namalengke sila. Sabihin ko talaga na pwede makisuyo. Sasakay ako pa uwi. Ay, charot lang. Ngayon kasi wala pa tayo mga driver's license. So, binigyan talaga ako ng eagerness, motivation to have a driver's license, no? Kasi para next time, easy to go. Easy to rest. Tignan nyo, oh. Kapitbahay namin, oh. Walang katao-tao. Tawang-tawa, te. Tawang-tawa, te. Ay, tawang-tawa si auntie, ay. Tignan nyo, yung brown container, oh, nilagay na nila ito sa labas. Akin wala pa. Oh, walang katao-tao ka, guys, no? Ay, grabe ang badlaas pa. Super lamig. Oh, ano na doon, nag-gray. Oh, tingnan niyo, oh, ang ulan doon. Sabi ko sa inyo, 'di ba, alas 3 ng hapon ulan. 1 hour na lang ulan. So, let's gonna do this
and faster. Guys, ito na po itong mga grocery natin. Super dami, di ba? Hindi na ito mawawala kasi wala tayong kape na ubos na. Ito mga bread. Guys, naghanap po ako ng beer kasi po hindi para sa akin kung hindi para sa guest. Kasi nagtitinda kami ng beer sa bahay, di ba? Ito po yung beer namin na tinitinda. Nakita ko na. This one. Di ko madala to isang case. Ang bigat-bigat naman ito. Akala ko ganito. May San Miguel, oh. Akala ko ganito ba? Wala kasi ganito. Gusto ko hinahanap ganito. Konti lang. Ito kasi case talaga. Ito ang dala. Ito lang dala ko. At saka itong binigyan ni Tita Evelyn sa akin dati. Gamit na gamit to dito pag mag-grocery. Kasi super baga. Hindi agad masisira ba? Hindi pa to sira kahit dami ko nang ginawa dyan. Gamit na gamit yan. So, dami na rin binili. Ito Ito para sa aking vitamins. Yan siya? Para siyang Yakult. Guys, andito na po ako sa bahay. Mabuti na lang ba? Pagdating ko dito, wala pa yung guest. Perfect. So, di ba? Kasi, unlike sa yung guest maghintay sa akin, baka mabad record tayo. So, ito na yung nabili ko guys. At andun pa sa bag ko. Nagbili ako ng egg. Ubos na yung egg kasi yung egg dito ay importante ito para sa mga guests. Nalagay. Bumili ako ng wine. Ito red wine kasi wala na po kaming wine dito. Para mamaya ba, chilling na lang. Like, inom ako ng one glass lang ng wine, ng red wine. Tapos, bukas ulit. Pang lang, pang pasarap lang ang tulog talaga. Yung mga bread na bilhin natin. Kasi ubos na po ang wine ko namin dito. So, and Nescafe. Nescafe Ito, nagbili ako ng, manok. Kasi po, maggisa ako bukas ng manok ng with eggplant. Talong. Gisahin natin. So, andun pa sa bag pa palang iba. Yung sa bag naman, yung mga cheese, mga vors, mga mga ham. Andy, don't you worry. So, magluto tayo ng rice. Nagluto na pala ako ng rice. So, ang gagawin natin ay Sandy, Uy, kape, maguni. Gusto ka magkape? Sabi ko talaga sa'yo, Kasi po, naawa ko kasi naghintay siya dito ng 2 hours. Bigyan tayo siya na. I have something for you. Kasi magluto ako ng lunch. Gutom na ako. Nagsain ako doon. Ngayon, lunch na naman ang ating ulam natin. Bumili din ako nito guys. Ipakita ko sa inyo. This one, para pang pang merienda. Tsaka, ito. Nag-inom ako ng isabi kasi inom na ako nito. Masarap to pag malamig. Malamig pa man siya konti. Kanina nabasa ako guys on the way here. Tapos ginamit ko yung ito payong. Nagpayong ako. Saan may payong ko? Nawala. Nagpayong ako. Tapos ito. Dala ko ng payong. Tapos grabe yung hangin. So yung payong ko, piling ko talaga masisira siya. Alam mo yung payong na mabaligtad. Kasi super hangin. So yung ginawa ko, hindi na lang ako nagpayong. Kasi super lakas ng hangin. Mabuti lang, hindi talaga siya malakas yung ulan. Like, lang siya. Taliksik-taliksik ba yung ganun? Umaambon lang siya. Pero, mabasa ka pa rin talaga guys. Super lakas man ang ulan. So, sabi ko, hindi na lang ako magpayong, be. Kasi mapahiya ako dito kasi pag magpayong ako, mabalik tayo yung payong. Wala, parang useless. So, wala na lang. Ito, buta. Yung cheese na sinasabi ko sa inyo, ito pa. Ito. Bumili ako ng, ito kasi sa ulam ko. And, mango na green. Hilaw kasi kain ako niyaan. Pumunta ko kayo sa post kasi po kinuha ko to para sa mga parents ko to guys. So, dyan lang yung ilagay. So, ito yung resibo. Kailangan itong resibo na to kasi po para sa pag-inventory kung magkano ang nakuha natin at saka meron tayong proof na nagamit talaga na ng pera na o hindi ginagamit sa pagwawaldas lamang. So, hindi tayo anak ng contractor. Charot.
4 na po ng hapon ngayon. So pag ganun ako kayo naglakad-lakad ka guys. Oh, sabi ko, bilisan ko na lang. Sabi ko, Lord, please. Bigyan pa ako ng strength kasi po, malapit na ako sa bahay ka guys talaga. Sabi ko, bigyan mo ako ng strength. Tapos, well, on the way back home, binigyan ako ng, isip ko ba na, ito talaga, binigyan talaga ako ni Lord ng motivation to get this driver's license, no? Para makapag-drive ako ng motor at yung maliit, yung makita yung car, yung maliit, yung pwedeng i-drive sa aking driver's license. So, pwede yun. So, pwede tayo gamitin yun kapag mag-grocery tayo. So, bigyan ako ng motivation ba na, kailangan ko na talaga itong gawin. Practical, kasi natapos na yung theory. So, nag-ano pa kami ng schedule sa mga school, yung for the practical. So, wala pa. So, I think after my birthday, and kasi sa birthday ko, alis po tayo. Kasi yun ang bucket list ko ba na, sa birthday ko, like, I want to live. Alam mo yun? Alam mo naman ka guys, kasi we're growing, ano ba sasabi ko ito? Our dreams. Yung dreams ko kasi, like, bucket list ko siya na, sa birthday ko, or one of my birthdays, kasi once a year man mag-birthday, once lang na, alis ako, like, I will celebrate alone. Basta, sige na, maya na ano muna ako dito. Sabi ko talaga sa'yo, kanyo din, chismosa din kayo. Ginawa pa kayo chismosa. Guys, andito po tayo ngayon sa breakfast room namin. So, bakit andito ako? Kasi po, itong table na to, ay gagawin nating, yung isang table doon at saka dito, ipagtabi natin. Kasi po, tomorrow, I have 5 guests na grupo sila from the company. So, 2 araw sila magbe-breakfast. Ito, 2 araw sila magstay. So, kailangan ko siyang, i-ano sila, kasi 5 sila. Kasi kung dito kasi, kasya lang ay 4 dito. So, kailangan ko silang basta, tingnan nyo, what you see, what you get, ha? Hindi ko nakasabihin kasi may mata naman kayo. Yun na lang, gawin nyo. Panoorin ako. Gusto nyo pa na-explain, mapanood nyo rin naman yung gagawin ko. Tapos ko po maligo at saka nagmamadali po talaga akong maligo ka guys. Oo, like, ako lang kasi mag-isa ka guys, no? So, kailangan ko magmadali ang maligo, pagsabon, like, shower, tapos sabon, tapos, tawag nito yung shampoo, tapos after lahat, mag-body wash ulit. Ganun, bilis-bilis ang talaga guys. Normally, kapag naliligo ako ay matagal. Ay, na-arte na ako. Matagal ako kapag, ano to, wait lang. Kapag ganito yung mga parents ko, matagal akong matapos maligo, di ba? Kasi I know, nandyan sila. At ngayon kasi wala sila, so kailangan kong magmadali, mabilis talaga. Mabilisan, like, bilisan lahat guys. Bakit po? Kasi po, anytime meron tayong guest, anytime may mag-ring sa bahay, anytime na, and everything po, kailangan meron may tao sa bahay, alam mo kasi may guest tayo hinihintay at saka hindi tayo darating sila, hindi natin alam hanggang anong oras sila darating, di ba? Kasi minsan yung guest, magsasabi sila, rare lang po na magsabi sila na ganitong oras sila darating, but most of the time, ang mga guest ay hindi na magsabi ko anong oras sila darating ng mag-check-in. So, ako kapag maligo, bilisan. Kasi di ba? Pero kapag andyan yung mga parents ko, matagal. Sayaw pa ako sa shower room. Kanta-kanta pa ako doon sa shower before matapos. Meron din instances ba na yung CR na ako gusto ko nang magbawas na talaga tayo ng timbang guys, no? Yung unang bawas talaga sa ating kinain. Bilisan. Paglabas yung guys, ay nako. Nag-ring bito ang bahay. Tapos gusto na mag-check-in. Hindi natapos. Sabi ko, may second round to. Gagawin natin mamaya kapag tapos first round yung tapos ilo. Tapos check-in, labas, kunin ko yung guest. Tapos kapag tapos na, second round, yung CR. Ganun ka, ganito kalala kapag mag-isa ako guys. Kasi I need to make everything faster. And hindi pwede maglami-lami dito guys. Hindi pwede magpa-kinig-kinig dito. Kasi kapag yung mag-isa ka, yung adrenaline rush natin, gamit na gamit. Everyday po yung guys. Kaya po, minsan, inisip ko ba nga, feeling ko tatanda akong single kasi po super busy natin, wala tayong time mag-date-date.
Sabi ko, kailangan nandito yung mga parents. So, kailangan darating yung mga parents ko at saka kung nandito sila mag-date dito. Hindi po kasi, kidding aside po. Kasi gusto ko po na matawa kayo at the same time, matawa din po ako sa sinasabi ko dito. So, yun na po ang aking mga sekreto na mabilisan talaga. At may instances din na kumakain ako. Like, for example, nag-breakfast, lunch, or nagmimiranda. Tapos darating yung guys ko, no, like, isang subo ko pa lang na pagkain. Darating ang guys, ting, ting, ting. Ay, Ginoo ko, Lord. Sabi ko talaga may second batch talaga pagkakain ko ngayon. So, yun, ganyan, mga nakatuwang mga experience na nangyari sa akin dito, di ba? Kasi ang sarap kumain kapag walang disturbo, like, kain ka lang. Pero kapag, kasi, hindi, madali, agad, mabilis mo matapos kumain, tapos ang kumain. Kasi yung guest naman is waiting. Ganito ka guys, kalala ang aking buhay dito. Baka sabihin nyo ba, ayahay sa Oliver, ang swerte Oliver kasi ganyan-ganyan. Hoy! Sinasabi ko talaga yes, I'm swerte, blessed ako, and I'm thankful for that. Hindi naman everyday ay Pasko. Lahat, yung off-cam, yung ang likod niyaan, yung paghihirap, ando natin hindi nyo nakakita. Kasi nakikita nyo naman is yung success, nakikita nyo yung achievements, pero yung sa likod nito, hindi nyo nakikita. At saka gusto ko lang i-share sa inyo kasi po, baka para masabi nyo ba, hindi para madali yung ganito. Pero kapag sanay ka na po kagas, and you are in that situation, and if you are in my shoe, ay maano ka na, parang it's easier for you. Kasi po, alam mo na gagawin mo, like, forte mo na yan, kasi yan yung field na gusto mo sa buhay. It's easier na kasi po, daily routine na yan at saka everyday mo siya ginagawa. So parang, mabilis na sa'yo. Pero kapag una, like first time mo pang gawin yung ginagawa ko, baka sabihin nyo na, time out muna, hindi ko kaya yan ulit. Baka, yun. Pero kapag, di ba, lahat tayo kapag nagsisimula po, mahirap. Pero, in the long run, kapag okay na, like, it's easy for us, di ba? So, share ko lang to sa inyo kasi, I just want to share it. Why? These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ngayon naman, mag-prepare tayo. Lagyan na natin sila. Lagyan na sila ng baso, yung ganyan. Basta panoorin na lang, ha? Mata naman kayo. Ha? Basta huwag kayo mag-skip ng ads. At saka, please like this video if you like it. If you don't like it, please dislike. Ha? Bakit ko po piniprepare to ngayon para bukas wala na po akong konti na i-prepare ko. So ngayon, nag-prepare ako para tomorrow nga, sabi ko sa inyo, para lesser na lang yung i-prepare ko. Kasi kapag tomorrow ko pa to gagawin, mabubuang ako kasi mag-prepare ako ng
for the breakfast, pagkain nila, tsaka i-prepare ko pa to. So, di ba na, isang oras lang yung gagawin ko kasi bukas, ang mga guest dito, tinanong ko sila, 7 AM sila mag-breakfast. So, dapat 6 AM, gising na ako. I mean, naka-prepare na ako para in everything you do, I'll do it for you. Tsaka, meron pa ako isang guest din, nag-iisa lang siya, na hindi siya kagrupo nila. So, loner siya alone. Till now, I always give out my heart. Ano pa sabi ko dito? So, let's do the wrap up. So, tapos na ako dito. Ayan, tingnan niyo po. Na-prepare ko na. Di ba, bilis lang? So, sabi ko sa inyo, bilis lang yan. Hi! Andito po tayo ngayon sa garden. Kasi po, meron po tayo ipapakita sa inyo. Alam ko na, hinahanap nyo to sa vlog ko kasi last year, napanood nyo to last year. For this year, hindi ko pa siya naipakita sa inyo kung nabuhay ba siya or namatay. This time, pakita ko pa sa inyo ang aking pinakamamahal na. O, diba? Wala yung makita. Puro damo. Apple. Ito po ay medyo nasira siya. Kasi po last year, inisprayhan ko kasi siya ng vinegar kasi daming mga insects. So, dapat pala hindi siya i-sprayhan ng vinegar. Hayaan lang po muna natin. Dapat iba talaga. Tsaka ito yung bunga niya. Namunga siya. Hala, crunchy to ba? Hala, pula-pula. Hala, oy, namunga. Tulaga siya guys. Pero ang liliit-liit lang. Diba dalawa to ka guys? Yung isa andon. Natabunan siya ng mga bagong mga damo. So ngayon ay, i-ano natin yung mga damo. Papatayin. Ito po siya ka guys. Oh, look here. Wow. Namunga talaga siya no. Ang apple namin ka guys. Ay. Ito oh. Hindi pa siya kulay red. Dapat red kasi din to. Pero ayan oh. Hala uy, namunga lagi. Ala! Hala, daming bunga naman pala nito ka guys. Ngayon ko lang nakita. Akala ko liit-liit. Hala, uy, masaya man ako nito ka guys. Oy. Hala, oy. Hala, oy. Hala, thank you Lord. Ayan oh. Hala. Na-happy ako kasi po, first time ko po nagkapuno ng apple. Kung hindi ko po kinulit si Dad Egbert at saka si Dad Over na magtanim kami ng apple, hindi sila magtanim kasi po sabi ko kailangan natin magtanim ng apple kasi kung kailan ba tayo magtanim yung matanda na ako, kaya ano daw nito, dyan na tayo magtatanim. Maganda ngayon pa lang itanim siya para every year may natin pipitasin para hindi natin manghikin na harbe. Ay, hindi man bigay sa harbe. Ay, sorry. At sa Mamiros siya kasi Harvey, meron tayong mga apple. Matatanda na yung apple nila kasing tanda din na charot. So ngayon, very fresh ang apple ko. Kakatanim na namin last year. Very fresh, like me. So this time, we gonna, putulin natin to ganito kaya. So puputulin natin siya. So, and after that, wala na, yan lang siya kagad para mas, pa siya. Diba? Happy ako kasi po, first time ako nagka-upload kasi sa atin, wala mga upload sa atin. Tapos makabili pa kayo yung reject kasi sa makilala, makabili ka ng reject, tag 10 pesos na lang yung maliliit. Tapos hindi na siya crunchy. Kasi kapag bibili ka sa mall, yung malaki, like pinutos talaga, diba? Yun, ang mahal naman nun kagad, sa 300 plus. Ay, kaya sabi ko, andito na ako sa Germany, kailangan magtanim ako ng kahit apple lang. Ang gusto ko sana itanim, apple or, ano ba yun? Yung udong. Ay, udong. Apple at saka plum or cherry. Pero sabi ng parents ko, apple lang. Hindi ka sila papayag sana ng apple katanim daw. Kasi daw, hindi daw siya, pag bunga daw, hindi daw crunchy and everything. Like, kainin ng insekto. Sabi ko, sige lang. Unahan ko yung mga insekto na yan. So, saan ko ba ito ilagay yung camera para mapanood yung ako? Maaga kasi ako natapos sa trabaho kasi po yung mga guests ko ay mga stay-in. Sila lahat. Stay-in sila, so maaga ko natapos. Unlike sa mag-check out, kapag check out kasi hindi ko ito magawa ngayon. Mabuti na nag-stay-in sila. So may time ako to work here. Guys, akala nyo namatay yung apple ko, no? Hindi ko lang na siya nagawa ng vlog kasi po busy man ako. Ngayon lang ako nagka-time dito.
Itong vlog na apple ko kasi requested to ni Ma'am Vicky Makabag. Yung Ma'am Vicky po sabi niya, Oliver, pakita mo na yung apple mo na tinanim last year. Hindi nakalimutan. Oy, sulit subscriber talaga natin siya kasi hindi niya nakalimutan. Thank you. Nahirapan ako ba kasi super daming bunga niya. Ay. So, parang nabigatan siya. Ayan. Putulan natin to. Paano kasi ito maugat-ugat. Tumubo yung ugat-ugat dito ba. May tinitingnan ako kasi may nagbabike dumaan sa bahay. Kaya tinignan ko ba. Kaano din siya oh. Kaya na super dumi nito ngayon. Tingnan nyo, meron siyang space para sa ano niya. Bagong ginhawa. Wow, tingnan nyo yung apple ko. Ito ang dami oh. Tingnan nyo oh. Oh, diba? Sabi ko sa inyo, kay laki-laki pa. Oh. Yan, hindi na talaga ko mainggit na may apple yung ibang friends ko kasi meron naman tayo. Diba? Wag ka dapat mainggit kasi pangit po iyon. Masaya tayo kung ano nakamit ng mga tao, ng ibang tao. Kasi tayong lahat ay may iba't ibang journey. Life is a journey man, di ba? So, pero ang ganda nito ko guys. Gusto ko siyang kunin pero hintayin ko lang siya ma-red. Yan oh. Hintayin ko lang siya ma-red talaga para we gonna eat it until you make it. Ito, kunin lang to ni ano oh, ni Daniel. Ganun niya kasi oh, kasi mababa lang. Pero hindi pa siya hinog, hindi pa siya ano, harvest time. Sa October pa daw, ang apple kasi dito, October to November, yan yung harvest time ng mga apple. Yan. Wow. Ito ka guys, tapos na po tayo dito. So balik na tayo sa loob ng bahay. But before ako babalik tayo doon, may sabihin ko sa inyo guys ba? Kasi po, believe it or not, may inaway akong German, di ba? At ang naaway ko pa na German ay aming hotel guest. Feeling ko ba yung attitude ko no parang si Egbert na mga ngaway ng mga hotel guest. Hindi naman kami nangangaway, so I will share to you my side. Okay? I-share ko lang dito po sa inyo kasi we're not perfect at saka kailangan din natin ito para malaman din niyo po guys na ito hindi siya away talaga like magsimbagay or mag ano talaga like you need to debate yan. At saka, you need to fight for your right. Kasi kapag right mo, you need to fight for it. Huwag mo hayaan na gagamitin ka. Huwag mo hayaan na i-lockdown ka. I-put you down. Huwag mo yung hayaan. Yun ang sinasabi din mga parents ko na, Oliver, kasi alam ko, makikita din mga tao sa inyo, sa kanila na, yeah, yes, you are German citizen. You are our son. But, makita ng tao sa iyo, yung Asian talaga din ikaw. So,
yung advice namin sa iyo, fight for your right, okay? So ito yon. At palagi yung nangyari din dito po sa aming hotel, kasi po, yan ang siya ni Dad Egbert. Lalo na si Dad Egbert ka guys, mga away ng hotel guys kapag may mga guest na kulokoy-kulokoy, like magbuang-buang. Ito oh, yung guest namin, so nag-check-in sila no. Ito oh, nag-check-in yung guest, so stay in 2 days. So, di ba sabi ko sa inyo sa reception namin, nagbibinta kami doon ng mga drinks, chips, chocolates, tapos ililista yan nila. At saka, pag check-in nila kasi ka guys, na-explain niya namin ng mga guests na meron kaming binibinta din dito kasi pag kailangan nyo ng drinks, ilagay nyo dyan, tapos ang price, nandun yung price, tapos isulat nyo lang sa papel. Okay, so sa papel na, itong guest na to, kumuha siya ng beer, 2 beer, tapos hindi niya sinulat sa papel. So, sabi ko ba, alam mo kasi kung ilan ang laman ng ref ng beer. Alam ko ilang laman ng beer doon. Kasi binibilang ko. Kasi din ako din naglagay ng beer doon. So sabi ko, yung beer dito is 6 bottles to. Pagtingin ko sa ano doon, 4 na lang. So saan ang 2? So kinuha ang 2. Pero tinignan ko sa papel, hindi nakalista. Walang nakalagay doon na may kinuha na beer at anong room number. Yun kasi gawin. Room number at ilan ang kinuha. Hindi nilista. So I check sa CCTV namin. Anong oras? May kumuha pala yung guest namin, yung lalaki na guest, 8:00 ng gabi na makita kasi sa time. Pero kinuha lang niya, hindi niya nilista. So, after nung time na mag-check out na sila, ibibigay lang sa akin yung card. So, binigay niya lang sa akin ang card kagos, like, sabi niya, okay, thank you for this, sabi, thank you, kasi nagandahan, nagustuhan niya yung hotel room, and everything. Parang may tao. At saka, ganon. So, paalam na daw siya. Okay, paalam. And I said, wait. Wait. So, sabi ko, wait. Oh, why? May babayaran ka pa na 2 bottles of beer. Sabi niya, ha? Sa anong beer? Nag-deny siya kagad. So, sabi ko, yes, kumuha ka po ng 2 beer. Kasi alam ko na sa ref namin dyan, 6 yan na beers. Tapos 4 na lang naiwan. So, saan yung 2? At hindi naman ako uminom ng beer. Kasi, hindi ako kumuha doon kasi may drinks naman kami na sa amin lang na hindi niya binibinta. Iba kasi din kasi binibinta namin, doon lang yun talaga siya ka guys. So, nag-deny talaga siya ka guys. So, sabi niya, hindi ako kumuha ng beer. No! Akala niya kasi ka guys, maano tayo ba? Kasi akala niya kasi hindi tayo German, malimbungan, maatik-atik. Yan ang talaga unang sabi ng mga parents mo, pag matsyag ka Oliver, huwag mo hayaan na maano ka na ibang tao, like mga Germans and everything, or hindi man German or mga ibang tao. Kahit, or kalahi mo ba, huwag mong hayaan na malimbungan ka, maatik-atik, kaya mapagmatsyag, mapag-ano ka. Oo, always observe daw. So, kasi nag-deny siya kagay. So, ang ginawa ko po kagay, pinakita ko sa kanya yung record ng CCTV nag-screenshot ako. Pero yung boses ko mahinahon kasi alangan na maawain ko talaga yung guest. Pero nakipag-debate lang ako. Hindi ako nag-away, nakipag-debate ako kasi kailangan yung bayaran. Kasi nag-bayad ako. Sinasabi ko talaga sa guest na. Tsaka, hindi ko din sanayin ang sarili ko na, hayaan na lang, sige na lang, okay na. Hindi dapat hayaan ng ganun, sige na lang, hayaan. Kasi masanay po tayo. Kasi masanay tayo, so tinutolerate natin sila. So, kapag tinutolerate natin sila, tayo yung magdudusa. So, may kanta kasi Taylor Swift niya na you deserve what you tolerate. O, diba? You deserve it what you tolerate. So, wag mo i-tolerate pa hindi mo siya deserve. Lalo na kapag very, very bad na. So, itolerate mo pa rin kasi mahal mo. Or, dyan naman tayo sa mahal na yan. So, you deserve what you tolerate. So, kung nasaktan ka dyan, deserve mo yan kasi tinotolerate mo siya. Alam mo naman dati na hindi siya ganyan-ganyan, pero tinotolerate mo. Oh, di, magdusa ka. So, yan. Sa mundong ito, dapat maging ano din tayo, maging strong. Hindi lang yung puso ang ating palaging ginagamit. Unang utak talaga. Oo, kasi kapag hindi gamitin ang utak, ang puso unang gamitin natin, masasaktan tayo. At forever tayo masasaktan. Hindi ganun. Hindi tayo happy sa pag ano na dito sa mundong ito ano naman tayo dito, naglalakbay naman tayo dito sa mundong ito. Tapos yung iniisip natin, yung pagdudusa. Hindi tayo naging masaya sa paglalakbay natin sa mundong ito, di ba? Kasi hiram lang naman to sa Diyos. So dapat you need to make it. But don't fake it until you make it. Pinapakita ko po sa kanya kagad. Sabi niya, sorry. Nag-sorry na siya kasi kung hindi ko pinakita at walang proof or evidence, i-deny niya hanggang sa buhay niya. So, sorry, okay, I will pay it for you. Okay, I will pay it cash. So, nagbayad na siya. Ayun.
So, shinare ko sa mga parents ko. Shinare ko agad-agad. Umalis na yung guest. Tinawagan ko kasi, di ba? Tumawag sa kanila, sabi niya, oh, that's good, Oliver. That's good spirit. Kasi natuto ka talaga, Oliver, no? Kasi yan rin na ginagawa kasi Daddy Egbert kagas kapag may ganyan din mga guest talaga na hindi talaga sinusulat. So, magpa-pretend ba na, magpa-deny na hindi namin ginagawa. Pero alam namin, sabi pa ni Egbert, akala kasi ng mga guest, Oliver, tayo ay pwede nilang matakasan, maano-ano, hindi nila alam na matalino tayo. Sabi pa Daddy Egbert, sa tagal-tagal ko sa mga business na yan, tapos ano pa ako, malimbungan, ang gano'n, matik-atik, maano dyan. Hindi lang ako kasi sa tagal ko na dyan na business na to, marami na ako mga experiences na mas ano pa dyan, like worst pa talaga na experiences. Pero so, diba? So, sabi pa ni Daddy Egbert, Dad Uwe ba, natuwa sila ka, wow, thank you, Oliver, kasi daw, finite mo talaga kung anong dapat. Sabi ni Daddy Egbert, yung dalawang batas is 5 euro yun siya ka, guys. So, sabi ni Daddy Egbert, kailangan i-fight mo yung small, kasi kung hindi mo kaya yung small, hindi mo kaya yung big things, diba? So, sa small things pa lang, kailangan kaya mo siyang i-handle para ma-handle mo yung big one. Kaya ako natutuka kasi sa kanila palagi ko nakikinig, palagi sila nag-advise sa akin na para lagi maging successful sa buhay, maging successful sa business, you need to do this, you need to do that. So sa kanila ko na-learn talaga kagas na you need to fight, wag mo hayaan na apak-apakan ka ng mga tao. Yes, sabi ng mga parents ko na know when to fight and know when to listen, know when to debate and in everything. At saka sabi ng mga parents ko, wag mo lang hayaan na maging apakan ng mga tao. Tapos kapag ayaw mo kipag-debate ng mga tao, magpakawala ka. Hindi na pakawala na maggalasing yung i-cut sila, cut ties, unfriend, cut ties. Kung ano yung nagpabigay sa'yo ng stress ng mga tao, just do it. Just leave them alone and enjoy your life and ganun. Kasi kung toxic ang environment mo, maging toxic ka din. Kahit hindi ka toxic, pero yung environment is toxic, like, very bad, manifest mo yan, ma-attract mo yan, di ba? Opposite attract. So, kaya guys, mag-end na po ako sa vlog ngayon. Maraming salamat sa inyong panood. Please don't forget to like, share, subscribe po ka guys. Stay safe, stay safe. This has been Oliver Gamiker, and then, cheers with my apple.